Lumaki ako sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang palayan at masukal na kagubatan. Tahimik at payapang buhay doon, kung saan halos magkakakilala ang lahat at walang lihim na hindi lumalabas. Sa baryong iyon, nakilala ko bilang isang simpleng magsasaka. Walang marangyang pamumuhay, walang matatas na pangarap. Basta mairaos lang ang bawat araw na maayos. Bata pa lang ako, alam ko na ang tungkol sa barang. Ang lola ko nagturo sa akin ng sinaunang kaalaman ng aming lahi. Paano makipag-usap sa mga espiritu, paano gumamit ng mga halamang gamot, at paano ipagtanggol ang sarili gamit ang hindi nakikitang puwersa. Pero hindi kailanman ginamit ng lola ko ang kanyang kaalaman para manakit ng tao. Sabi niya, ang barang ay isang sandata na dapat gamitin lamang kapag kinakailangan, hindi para sa kasakiman. Dahil nga dito ay pinili kong mamuhay ng tahimik, malayo sa anino ng kakayahang binigay sa akin. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na kakailanganin kong balikan ang mga aral na matagal ko nang tinalikuran. Para sa akin, sapat na ang simpleng pamumuhay, pag-aalaga ng lupa, pagpapanday ng kinabukasan sa pawis at tiyaga. Pero ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Isang araw ay dumating sa baryo ang isang pamilyang mayaman. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanila maliban sa marangya nilang pananamit at mamahaling sasakyan. Hindi nila pinapansin ng mga simpleng tao sa paligid. Sa unang mga buwan, walang masyadong nangyari. Pero unti-unting nagbago ang takbo ng buhay namin nang ipakita nila ang kanilang tunay na layunin. Hindi ko pinansin ang mga usap-usapan sa baryo tungkol sa kanila. Hindi ko inakalang magiging bahagi ako ng mga pangyayari na magtutulak sa akin sa madilim na daan ng aking nakaraan. Ang tahimik kong buhay ay unti-unting gumuho at ang dati kong pinakaiiwasang kakayahan ay muling nagising mula sa pagkakahimbing. Nagsimula ang lahat sa pangangamkam nila ng lupa. May dala silang mga dokumentong nagsasabing sa kanila raw ang ilang bahagi ng baryo, kasama ang lupang matagal nang tinataniman ng aming pamilya. Wala akong laban sa kanila. Wala akong pera pang upa ng abogado. Wala rin akong kakilalang nasa matataas na posisyon para lumaban sa kanila. At sa isang iglap, ang lupang pinagtrabahuhan ko ng maraming taon ay nawala sa akin. Nang subukan kong lumaban, hindi sila nag-atubiling ipakita kung gaano sila makapangyarihan. Unang gabi pa lang matapos kong hindi pumayag na umalis sa lupa ko, sinunog nila ang taniman ko. Wala akong nagawa kundi panuorin ang apoy na sumisira sa lahat ng pinaghirapan ko. At nang sumunod na araw nga, pinadakip nila ako sa mga taong kakampi nila. Pinusasan at tinakot. Pilit akong pinalaya sa sarili kong bahay. At nang hindi ako umalis, dumating ang isang grupo ng mga lalaking armado. Winasak ang bahay ko at hinila ako palabas na parang hayop. Dumating ang puntong wala na akong matakbuhan. Halos mabaliw ako sa galit, sa sama ng loob, sa kawalan ng hustisya. Hindi ko matanggap na sa isang iglap nawala sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang bahay ko, ang lupa ko, ang kabuhayan ko. Lahat ay ninakaw sa akin ng mga taong walang ibang inisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Sa bawat gabi na lumilipas, bumibigat ang loob ko. Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ako mapakali. Ramdam ko ang panlalamig ng paligid. Ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Hindi ako ipinanganak para magpakamartir. Kung walang ibang tutulong sa akin,
ako na mismo ang gagawa ng paraan para makuha ang hustisyang para sa akin. Muli kong binalikan ang lumang bahay ng aking lola. Matagal na itong nakatiwangwang. Pero sa loob nito ay may isang bagay na matagal nang hindi nakagalaw. Isang lumang kahon na naglalaman ng mga gamit ng isang mambabarang. Sa paghawak ko sa kahon, nagbalik ang lahat ng alaala ng kabataan ko. Ang mga aral ng aking lola. Ang babala niyang huwag gamitin ang kaalaman para sa masama. At ang kapangyarihang matagal ko nang piniling ibaon sa limot. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang mga lumang gamit. Mga halamang gamot, orasyon, at mga bagay na ginagamit sa sinaunang ritual. Nakita ko rin ang isang malit na bote na may kakaibang likido. Isang garapon na may laman na matagal nang inihanda para sa isang layunin na hindi natuloy. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi na ako pwedeng manatiling mahina. Hindi na ako pwedeng magpapi. Kung walang ibang paraan upang makuha ang hustisya, gagamitin ko ang kapangyarihang matagal ko nang tinalikuran. Nagsimula akong magsaliksik. Muling binasa ang mga lumang kasulatan na iniwan ng aking lola. Sinimulan kong ihanda ang sarili ko para sa isang bagay na hindi ko inaakalang muling gagawin ko. Ang ritual ay hindi madali, pero alam kong kailangan kong gawin ito ng tama. Hindi ako pwede magkamali dahil ang barang ay hindi isang larong maaaring paglaruan. Sa unang gabi ng ritual, isinulat ko ang kanilang mga pangalan sa isang piraso ng papel. Isa-isa kong isinaulo ang mga ginawa nila sa akin. Ang bawat panlilinlang, ang bawat kasakiman. Sa harapan ko ay ang isang mangkok na may laman ng kanilang larawan at isang dakot ng lupa mula sa aking lupang inagaw nila. Sinindihan ko ang kandila at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, binigkas ko ang mga salitang matagal ko nang kinalimutan. Nang matapos ko ang ritual, ramdam kong may nagbago. Parang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng bahay. Alam kong hindi ako nag-iisa. May mga matang nakamasid. May mga espiritong gumagalaw sa paligid. Alam kong nagsimula na ang proseso. At sa mga susunod na araw, magsisimula na rin ang pagbagsak ng mga taong sumira sa buhay ko. Sa gabing iyon na hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip, pakiramdam ko ay may kapayapaan akong hindi ko naramdaman ng matagal na panahon. Sa wakas, hawak ko na ang kapangyarihang magbibigay ng hustisya sa akin. At sa mga susunod na araw, mapagtatanto nilang hindi dapat nila inangkin ang hindi kanila at hindi nila dapat nilaro ang taong may kakayahang lumaban sa paraang hindi nila naiintindihan. Hindi nga nagtagal ay unti-unti nang lumabas ang epekto ng barang ko. Sa una, maliit lang ang mga pagbabago. Nagsimula ang pamilya ng mga nangamkam ng lupa ko sa hindi maipaliwanag na mga sakit. Una, parang simpleng pagkahilo at matinding pagkapagod. Pero habang lumilipas sa mga araw, lumalala ito. Ang padre de pamilya, ang taong pinaka nagpasimuno ng lahat. Kahit anong kain niya, pakiramdam niya hindi siya nabubusog, pero patuloy siya nangihina. Ang kanilang anak na babae nagsimulang makakita ng mga anino sa kanilang bahay. Sa gabi, may naririnig silang mga bulong na hindi nila mahanap kung saan nanggagaling. Ang asawang babae naman ay palaging binabangungot. Nagsisisigaw sa kalagitnaan ng gabi. Pawisan at may takot sa kanyang mukha na parang may bumibisita sa kanyang panaginip. Habang lumilipas sa mga araw, ang mga epekto ng ritual ay lumalala.
Ang buong pamilya ay nagkakasakit ng walang makitang dahilan. Ang katawan ng padre de pamilya ay nagsimulang magkaroon ng mga sugat na hindi gumagaling. Nagsimula din magsilabasan dito mga insekto. Sa madaling salita, buhay pa ay naaagnas na. Ang anak nila ay hindi na makatulog at palaging tulala. Ang kanilang bahay ay tila naging pugad ng takot. Wala nang gustong pumasok at kahit ang mga kasambahay nila ay nagsilayasan na. Hindi sila makahanap ng sagot. Wala silang ideya kung bakit unti-unting nasisira ang kanilang pamilya. Pero ako, alam kong nagsisimula ng gumalaw ang hustisya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang panghihina ng pamilya ng mga umagaw sa aking lupa. Pero kasabay ng kanilang pagbagsak, may isang bagay akong hindi inaasahan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang bigat sa aking katawan. Pakiramdam ko'y unti-unti akong nauubusan ng lakas na para bang may hinihigop na enerhiya mula sa akin. Nung una, hinakala kong epekto lang ito ng matagal na pagod at puyat sa ritual. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin kong lumalala ito. Madalas akong giniginaw kahit mainit ang panahon. At kahit gaano karami ang kain ko, palagi akong nangihina. Hindi ko may paliwanag pero alam kong may kinalaman ito sa ginawa kong barang. Habang pinagmamasdan kong bumagsak ang mga taong nanakit sa akin, napagtanto kong ang kapangyarihang ginamit ko ay may kabayaran. Hindi ito isang bagay na basta mo lang gagamitin ng walang kapalit. Ang barang ay isang lumang sining na nagbibigay ng hustisya. Pero may kaakibat itong kaparusahan sa sino mang gagamit nito. Sa pagkakataong ito, ako ang naging biktima ng sarili kong ginawa. Isang gabi, habang nakahiga ako sa lumang bahay ng aking lola, biglang bumigat ang aking dibdib. Pakiramdam ko may nakaupo sa akin. May malamig na kamay na dumadampi sa aking balat. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ko kaya. Alam kong hindi ako nag-iisa sa silid na iyon. May presensyang bumabalot sa akin. Isang bagay na nagmamasid at naghihintay. Hindi ko maaring pilitin ang hustisya nang hindi ka rin nagbabayad ng halaga. Ang mga espiritong tinawag ko para sa aking ritual ay hindi umalis nang walang hinihinging kapalit. Kung anong hiningi ko sa kanila, may kailangang isakripisyo. Nang mabalitaan kong namatay na ang padre de pamilya ng mga binarang ko, itinigil ko na iyon. Ibinalik sa akin ng asawang babae ang lupain ko. Ang sabi pa niya, simula daw nang gawin nila iyon, nagkandaletse-letse ang buhay nila. Nang maibalik na nga ang lupa ko, bumalik ako sa tahimik kong buhay. Hindi ako nagsisisi, pero alam kong hindi ko na dapat ulitin ito. Hindi ko ginamit ang barang para sa kasakiman. Pero hindi ko rin ipinagmamalaki ang ginawa ko. Alam ko may mga bagay na dapat hinayaan na lang na tadhana ang humatol. Pero alam kong wala nang ibang paraan. Minsan, kailangan mong maging hukom ng sarili mong hustisya. Simula nga nun ay wala nang sino mang dayuhan ang muling nagtangkang umangkin ng lupang hindi kanila. Nanatili akong tahimik. Pero alam kong sa likod ng katahimikang ito, may takot na bumalot sa mga taong minsang nag-isip na agawin ang hindi kanila. At sa bawat gabi na dumadaan, alam kong may mga espiritong nanunood, nagbabantay.